Panginoon yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain po natin kaisa ng buong simbahan si Santa Monica. Hilingin natin ang panalangin niya, lalo na ang halimbawa. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinaramayan mo ang mga nagdadalamhati. Ang matimyas na pagluha ni Santa Monica ay tinugon mo ng pagbubunsod na magbagong buhay si Agusting anak niya. Bilang tugon sa kanyang magkatuwang na panalangin, loobin mong aming tangisan ang pagsuway namin at marapatin mong ang kapatawaran mo ay aming kamtin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ninuman. Samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Saksi namin kayo at gayon din ng Diyos, na kami ay tapat, mabuti at ganap sa pakikitungo sa inyo na mga sumasampalataya. Tulad ng alam ninyo, kami naging parang ama ng bawat isa sa inyo. Pinlakas namin ang inyong loob, inaliw kayo at hinimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos, na humirang sa inyo upang makahati sa kanyang kaharian at kaluluhatian. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat, ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, doon ako manganganlong. Ako'y iyong siniyasat, kilala mo akong ganap. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatakbo kita
roon upang ako'y tulungan. Ako'y iyong siniyas at kilala mo akong ganap. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Magang itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Ako'y iyong siniyas at kilala mo akong ganap. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ang katulad ninyo yung mga libing ang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tayo, mabubuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi niyong yay, inaamin yung kay mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang mga maanghang na mga salita na binitawan ni Kristo para sa mga eskriba at pariseyo. Naniniwala po tayo na ang mga maanghang na salita na ito were not meant to condemn them, but to correct them. Nasabi natin sa nakaraang pagninilay na naawa din siya sa mga eskriba at pariseyo. At ito yung awa na nakaamba na yung kaparusahan kasi para sa mga ito kung hindi pa rin magbabago. Kaya dito ay gumagamit na talaga ng mga matitinding salita ang ating Panginoon in an effort, of course, to correct them. Sapagkat kung hindi, they will be condemned. Kung minsan po kasi kinakailangan na rin gamitan ng mga masasakit na salita, maanghang na mga salita, ang isang tao, lalong-lalo na kung ito'y napakamanhid na sa pagkakasala. Kumbaga parang hindi na tinatalaban ng mga magagandang mga salita ng diplomansya, kumbaga. Kung minsan, kinakailangan na ng matinting mga salita talaga. Siguro po ay narinig nyo na rin yung mga manghang na mga salitang binibitawan. Halimbawa ni Mayor Magalong ng Baguio patungkol sa mga tiwaling, opisyal, ng ating gobyerno. Alam po natin na marami ang mga nagre-react. Hindi naman natin sinasabi na automatic na guilty yung mga nagre-react. Pero ang sa atin din naman po ay minsan lang magkaroon ng mga taong ganito na consistent na magsasalita ng tahasan para labanan ang alam nating sistema ng katiwalian. Sistema na as in napakalala na. Napakakapal na ng mga mukha talaga. Kaya nga, kinakailangan na rin gamitan ng mga matitinding salita talaga. Kung bakit, kung kailan tayo mayroong ganito na nagsasalita ay gusto nating patahimikin na lang. Kung bakit parang gusto rin nating tumulad siya sa atin na sa harap ng matindi ng katiwalian ay manahimik din na lang.
Halimbawa din ay nandyan yung kaso ni Mayor Vico na obvious namang hindi rin naman suportado ng karamihan sa mga opisyal ng ating gobyerno. Sa katunayan, ng mabigyan ito ng award patungkol sa good governance and against corruption, ibang bansa pa ang nag-award. At hindi natin talaga hinighlight dito at pinahalagahan. Hindi naging matunog sa bansa natin ang kanyang naging award. Para bagang hindi tayo natutuwa sa kanyang mga mabubuting paninindigan at ginagawa. Ang latest casualty siguro, pagdating sa paglaban sa katiwalian ay si General Torre, na kamakailan ay na-relieve sa kanyang pwesto. Siyempre, alam natin na may pagkukulang din naman siya, may kasalanan, pero ang punto walang katiwalian. Hindi sangkot sa korupsyon, hindi sangkot sa alam na nating malaking problema ng ating bayan. Again, nandun pa rin ang kanyang pagkukulang, pero nakapangihinayang lang na nabawasan tayo ng kakaunti na lang namang mga naninindigan pirmis para sa kabutihan at laban sa kasamaan, samantalang marami na ang pinipiling manahimik and worse ay gumaya na lang. Nakalulungkot po na hindi natin sinusuportahan talaga ang mga taong ganito. Gayong alam natin, kailangan natin ang mga tulad nila. Kasi alam natin pare-pareho na ang pagiging corrupt ng marami sa gobyerno ay talamak na at matindi lang talaga. Manhid na. O hindi nga po ba't nung magsona ang Pangulo, sinabi niyang tahasan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. At nagpalakpakan ang mga nasa harapan niya. Yung iba, standing ovation pa. Ngayon, sabi nga ni Mayor Magalong, marami sa mga ito ang siyang dapat maunang mahiya sa kanilang kapwa Pilipino. Anong tawag doon? Hindi, walang hiya. Ayaw natin sabing walang konsensya. Walang hiya. Kasi siguradong mayroon pa rin namang konsensya. Natatakpan lang ng sistema, ng ganid, ng kasakiman, ng kapangyarihan at ng pera. Kaya kailangan na rin talaga ng mga masasakit, maanghang na mga salita na sana'y back-upan din naman ng gawa para baka sakaling makonsensya at matakot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Gayunpaman, kung mapapansin po ninyo, maanghang man ang mga salita ng ating Panginoon patungkol sa mga skriba at pariseo, hindi naman sila masasaktan kung hindi naman ito totoo. Nasasaktan sila, nagagalit sila kasi totoo. Again, hindi po natin sinasabi na yung mga nagre-react ng negatibo patungkol sa mga maanghang na salitang binibitawan ng mga tumatayo ngayon laban sa katiwalian ng gobyerno ay automatic na guilty. Maaring hindi naman talaga guilty, pero mawalang gala lang na din po sa inyo. Hindi po kaya nagre-react din ang iba sa inyo ay dahil guilty kayo at least sa pananahimik sa mga katiwaliang ito. Pare-pareho po nating alam na hindi po ganito lalala ang korupsyon sa gobyerno kung sa una pa lang ay marami ng kumukontra at nagsasalita laban dito. Kaya maaaring hindi po guilty ang iba sa inyo sa katiwalian, pero po pwedeng guilty sa pananahimik na lang. Po pwedeng hindi po kayo sangkot sa katiwalian, pero po pwede rin po kasi na kasama rin sa katiwalian yung pagsasawalang kibo at patanahimik na lang. Kaya sana mga kapatid, huwag nating patahimikin ang mga nagsasalita ng katotohanan sa ating bayan, sa ating tahanan o sa ating mga kinabibilangan samahan. Gaano man tayo nasasaktan sa mga salita na kanilang binibitawan, basta wala bang mura, walang mga masamang salita. Sapagkat in the first place, hindi naman sila magsasalita ng ganyan kung nakinig na tayo sa una pa lang. Kung hindi na ganun kalala ang ating kasalanan at masasaktan lang naman tayo kung guilty talaga tayo sa anumang dahilan o kaparaanan. Kaya sana sa halip na magalit tayo makinig sapagkat ang sakit na dulot ng mga salita ng katotohanan ay sandali lang naman kung ating pakikinggan. Pero ang sakit na dulot ng kasinungalingan ay pangwalang hanggan kung patuloy nating pakikinggan. Ang sabi nga ay mainam ng saktan tayo, pagalitin tayo ng katotohanan kesa pasayahin tayo ng kasinungalingan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso.
Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samot. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samot ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samot ko. Panginoon, tulungan mo po kaming mabuhay sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Tulungan mo pong magising kami sa katotohanan kahit na kami masaktan. Gayon din ang aming mga pinagdarasal na mag-ago. Magising nawa kami pare-pareho sa paghihele ng kasamaan. Pinaghihele kami, pinatutulog na hindi na namin alam ang aming ginagawa. Tulungan mo po kaming ma-realize na nasasaktan man kami sa totoo, ito ang makapag-aayos ng buhay namin. Tulungan mo po kami pare-parehong ma-realize ito, Panginoon, upang kami mamulat sa panlulokong ginagawa sa amin ng Diablo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo hiiwan, hindi niya tayo mababayaan. Paniwalaan po natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo, kapatid, sa iyong sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Masakit ang katotohanan, pero ito'y nakapagpapalaya naman. Masarap sa pakiramdam ang kasinungalingan, pero ito'y nakapanglilin lang, nakapag-ahatid sigurado sa kapahamakan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo kung maninindigan ka sa katotohanan. Kahit na ikaw na lang, sapagkat hindi ka mag-iisa kapag nasa tama at totoo ka, ang Diyos ang kasama mo. Siya na katotohanan ng buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Kunin mo, Diyos, sa tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa
sa tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyong dambana ngayon sa Santa Monica ay ginugunita. Kalakip ang taimtim naming pithaya na magdulot ang mga ito ng iyong patawad at pagkapala sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal ay kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo sa Jesucristo kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso. Santa Monica, lahat ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa.
sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nabatid ko nga at natanto sa kasulatan yung puro pakikinggan ito at itatago ko sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko, alay ko sa'yo. Ikaw ang tangi sa buhay ko, Panginoon, narito ako. Manalangin tayo. Santa Monica ay pinararangalan ay magdulot nawa ng liwanag at alab sa aming buhay upang maging maningas ang mga hangarin naming banal at maging masagana ang mga ginagawa naming kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangan, katiluhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Yan po ang isang biyaya na pinagkakalob ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ninyo. Kaya siya na rin po ang bahala sa inyo at yan po ang lagi naming dinadasal dito. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord,
as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.